my name is Raven Tagasa at kasama ko ngayon ang mga partners ko. Ma'am, I am Ma'am Faye Vidal. And I'm Lian Villanueva. and you're listening to EduTalk PA. This is where we break down education topics in a simple and friendly way. Today, let's talk about something that changed the way we do education in the Philippines, the K-12 law, also known as Republic Act 10533. Okay, siguro na narinig na natin or may kilala tayo na naka-experience nito, right? Or so ngayong araw uusapan natin ang tungkol sa K-12 law. Ano nga ba ito? So let's break it down together. First one is the kindergarten is now required. So, alam nyo ba na noon ay hindi naman required ang kindergarten? Ako mismo, noon pagkatapos ko sa daycare ay nag-jump na ako agad sa grade 1. And sa tingin ko, mas nakakatulong ang kindergarten kasi mas naire-ready yung mga bata, hindi lang academically, pati socially and emotionally ready para pagtungtong nila ng grade 1, less tantrums na, less na yun pagpapabebe, sabi nga nila. And ayun, mas maganda para sa akin na required na ang kindergarten. So, kayo ba mga partners? Nag-kinder ba kayo noon? Ako kasi hindi din po. Daycare din ako. Same experience din po ako sa inyo dalawa mga ma'am. Yan. Opo. Yes. Hindi na tayo mga nag-kinder. Kada, ngayon lang naman po siya na-implement, di ba po? Opo, ngayon lang Ang po yan. kinder talaga. Daycare lang siya dati. Tama po. So, nag-daycare Yes po ako, tapos nag-jump na rin po ako ng grade 1 agad. Kasi hindi naman siya kailangan dati. So, bakit pa ako noon, ang iniisip ng mga magulang ko, bakit pa ako mag-kinder? Pwede na akong mag-grade 1 ulit. Mag-grade 1 na para dire-diretso na. Yun nga lang, na nag-grade 1 po ako, umulit lang din po ako kasi parang salin pusa lang ako ng grade 1. Nung unang grade 1 ko. So, ganun po yung nangyari sa akin. Opo. So, Yes. sa akin naman po, ang experience ko dyan, 2 beses akong daycare. Yun po ang naaalala ko, 2 beses. Then, grade 1 na. Grade 1 ready na po talaga nung nag-grade 1 ako. Yun po. Next naman po. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang isang bagay na siguradong nakaka-apekto sa atin lahat. Ang K-12 program. So, alam nyo ba na dahil sa batas na to, nagkaroon ng tinatawag na enhanced curriculum. Ibig sabihin, hindi lang puro memorization ang lessons natin ngayon, kundi mas nakatuon siya sa real-life skills, applications, tulad ng critical thinking, problem solving, teamwork, at syempre, ang pinaka-importante sa lahat, digital skills. Kaya, ang tanong namin sa inyo, handa na ba kayo para mas maintindihan kung paano ba talaga nakaka-apekto ang K-12 sa future natin? Mga partner, ano po ang take nyo dito? Akin, ma'am, sa tingin ko, mas maganda dahil ang mga bata ngayon ay hindi lang digital ready, kundi financial literacy ay talagang tinututukan din ng mga teachers. And mas nafe-feel nila na mas connected sila sa real-life situation dahil mas practical yung mga naituturo ngayon. Ikaw po, Ma'am Raven. Oh, yes po. Katulad po ng mga sinabi nyo, yun nga po, mas nagiging practical na yung mga estudyante natin ngayon. Mas, parang nag-level up sila, ganon. Hindi lang katulad dati ng lang tayo, paper and pencil, di ba po? Ngayon, puro technology na, may AI na tayo, ganyan po. Yun. Yun naman po yung take sa enhance. Ang next na topic natin is 2 more years in senior high school, or yung 11, 12. Di ba po? Tama po. So, ang take ko naman dito, nung pina-implement siya, syempre maraming mga nagreklamo, ganyan po kasi yun di ba? Dahil sabi nila, madadagdagan na naman ng 2 years yung pag-aaral ng mga bata, yung gastos, ayan na naman, sa nating kukunin, ganyan-ganyan. Totoo po yun. Kasi na-experience po namin yun dahil yung kapatid ko po, sila po yung first batch ng ng K-12 po talaga. So, kami na after ng high school, ng junior high school,
meron pa pala ulit 2 year more, di ba po? So, Tama po. sabi nila, maganda siya, pag nai-apply ng maayos, maganda siya dahil ang sabi noon, pag nakagraduate ka eka dito sa K-12, ready ka nang mag-work, ganun, makakapag-work ka na, hindi katulad nung dati na kapag dapat college, may maganda ka ng work, ganun kasi sabi di ba po? Oo. Kasi dahil po dito sa K-12 na to, dito pumapasok yung yung mga sa TESDA po, di ba? Opo, Opo. tama po yun. Yung take naman po namin dyan, ako po Yes po. yung batch po namin pangalawa sa K-12. So, nung unang inintroduce ang K-12 sa amin, maraming nagreklamong mga magulang, especially. Kasi, dapat magka-college na yung anak Yes. niya eh. Dapat after nung Opo. years na yun, patapos na siya sa kolehiyo eh. Ang ibig mo sabihin ay magkakatrabaho na agad siya. Pero kasi, sinasabi dito magdadagdag na naman. Which is, hindi naman namin nakita kung meron bang actual na nagkaroon ng trabaho after nung K-12. Parang dun sa batch ko Yes. naman po na nakatapos is parang wala po ako masyadong naaalala na nakapagtrabaho na sila. Maganda yung trabaho Nang nila. agad. Base Agad ron- po, di ba? Opo, bale dun sa NC itong nakuha Yes. namin. Ano po ba yung mga NC itong nakuha namin? Pang computer, fisheries. So, parang wala naman pong nai-apply. So, ang ginawa po namin, nag-aral pa po kami ng college. So, College. Yes, yes dagdagan po. po. Ganun din siya. Tama po. Kayo po ba, Ma'am Talagang Lian? dinagdagan Oho. lang nila yung taon. Parang ganun kayo. Parang para sa akin po, parang nadagdagan lang talaga ito. Parang nadagdagan lang yung gastos ng mga magulang dahil hindi naman siya na-implement talaga ng maayos, di ba po? Opo. Tama. Walang Kasi masyado. nababalita nga nun, di ba nababalita po nun na yun mga ibang kumpanya o yun mga ibang pinag-a-applyan ng mga pioneer ng K-12 is hindi naman sila tinatanggap kasi para sa Yes kanila po. parang kulang pa rin yung training ng mga graduate ng K-12. And dito, meron pa yun kakilala ko dito, yung friend ng pamangkin ko. Bale, ang sabi kasi nila noon, pag hindi naka-align yun, kinuha mong course Strand. dun sa strand. Bale, uulit ka pa, kukuha ka pa ng ilang units. So, nursing daw yung kinuha niya dahil hindi daw align dun sa kinuha niyang strand is nag-take pa siya, tinik niya yun ng summer. So, parang doble-doble talaga. Pero ngayon is hindi na daw yata kailangan na kumuha pa ng ibang units. Yan, totoo Ayan, po yan. Totoo po yan, Ma'am Lian. Nung mga panahon po namin, tapos sabi nila, pag yung strand mo dapat in relation or connected dun sa kukunin mong course sa college. So, kami nababahala kasi parang wala pa naman kami masyado naisip kung ano magiging course namin. Diba? Pero it turned out, nung nag-college kami, hindi naman pala siya kailangan. So, akala namin, pag nag-strand ka lang ng gas or use, yun lang ang pwede mong kunin. Nung nag-college po kami, iba naman, okay naman po pala lahat. Yun nga lang, aralin mo ulit doon sa college. Yun nga lang po yung ginawa po. Kasi Ma'am Faye, yes, ma'am. naka-ano ka pala nung K-12 na yan? Pangalawang batch po kami. Yan. Okay po. Pangalawang batch po. Oo. Ang strand po na kinuha ko is, ang iniisip ko dati, mag-accounting ako, ganyan. So, sabi ko, ABM. Ang kinuha ko po, ABM. Pero it turns out, I graduated education. Napakalayo naman po nung nakuha ko. Tapos, hindi pa ako math major, English major pa. So, parang napakalayo nung nakuha ko. Malayo. Totoo. Opo. Merong mga disadvantages talaga. Yun, Yes, syempre, yes po. Yes. kaka-implement pa lang din ng K-12 law. So, pag-usapan din naman natin yung isa pang topic dito sa K-12, yung mother tongue as medium of instruction. So, dito sa mother tongue, ang may subject lang nito is kinder and hanggang grade 3. Okay? Grade 3. So, gumagamit lang ng mother tongue ay sila lang. Pero depende sa lugar yata. Dito sa amin, ang aming dialect is Ilocano. Pero ang ginagamit naman as medium of instruction is Tagalog. Hindi sinusunod yung dialect na ginagamit namin. Kasi ang sabi nila is mas marami daw yung mga bata na
hindi gaanong nakakaintindi ng Ilocano, mas gamay pa rin nila yung Tagalog. Sa inyo ba, ma'am, ano yung ginagamit nila as medium of instruction? So, ayun, dito po kasi sa Saragossa, dito sa ano namin, Tagalog po talaga kami. Bali halo po, Ilocano at Tagalog. Pero more on Tagalog po talaga kami. Kaya, yung mga, katulad po ako kinder teacher po kasi ko. May mga na-print akong, yung pang-design sa wall, ganun po, na English. Ngayon, sinabihan ako ng grade 1 teacher po namin na, ma'am, dapat Tagalog. Kasi ang iaano pa lang natin sa kanila talagang puro Tagalog. Sa ano pa sila mag-i-English, ganito, ganyan. Dapat po, yung sa pagbabasa din, dapat sa Tagalog tayo, yung A, E, I, O, U. Yung ganun po, puro Tagalog po talaga kami. Kaya, yun yung inangko ko sa mga estudyante ko. Ultimo po yung mga ano namin, mga PowerPoint, Tagalog po talaga ginagamit ko. Yung pag pinagsusulat po sila ng mga letters, ganyan. Or bilang isa, bilang dalawa, mga ganun po. Tagalog talaga kami. Yun. Tama po. Doon din po sa Aurora sa amin, Tagalog po ang ginagamit talaga sa taga-baba. Mga Tagalog Yes. po talaga ang ginagamit dyan. Kahit na English ang language, yung mga ABC, Tagalog pa rin po para i-explain. Kaso, Dito naman po sa Baguio, dito sa Baguio City, na observe ko po na ang first language na ginagamit nila po is usually Kankanaay or Ilocano po. Apo, Kankanaay po yung ginagamit nila. Kasi meron po akong elementary na estudyante. Mga inaanohan lang po namin binabantayan. Hindi po siya nakakaintindi ng Tagalog. So, yung mga kasamahan ko pong mga teacher, pag itinuturo sa kanyang isang subject, Kankanaay ang ginagamit niya. Kaso hindi ko naiintindihan, Ilocano po yung ginagamit niya. Kasi siguro po yun ang ginagamit nila talaga sa bahay. And ang napansin ko po dito, kung hindi naman po Kankanaay o Ilocano, ang talagang ginagamit nila na medium of instruction, English. Kasi mas magaling po sila mag-English dito. Parang, kasi nga po, di ba sa Pilipinas, ang dalawang official language natin dito, Tagalog at English. So, in English, Tagalog and magaling. English. Opo, totoo po. Yan. Yun lang po yung napansin ko sa mga, sa Aurora, tapos dito po sa Baguio, since dito po ako nagtatrabaho. Yan. So, yung susunod naman po natin, isa po ito sa mga malaking dagdag ng K-12. Ito po ay yung tinatawag natin technical vocational training. Sa senior high po kasi, or sa senior high school, may option ng mga estudyante na kumuha ng technical vocational subjects. At kapag pumasa sila sa mga assessment, makakakuha sila ng TESDA certificates tulad ng NC1 o NC2. Ang ganda kasi nito, kahit hindi ka makapag-college, may chance ka nang makahanap ng trabaho right after high school. So, kung tutuusin po, malaking tulong to lalo na sa mga pamilya na gusto agad makatulong ang anak sa gastusin o kaya naman sa mga estudyanteng gustong mag-build ng career habang bata pa. Para po bang binibigyan na tayo ng K-12 ng dagdag na career pathway at hindi lang isang option ng future natin. So, isa po sa mga experience ko sa grade 12, before in Aurora, Kasiguran National High School, meron po kami mga assessment tungkol sa agriculture as well as fisheries, and nabigyan din po kami ng mga certificates galing sa test din ng NC2. Yan. So, kayo po ba mga ma'am, ano po ang take ninyo sa technical vocational trainings? Sa akin, ma'am, di ba ngayon, iba naman kasi yun, merong skills. Lalo na nung pandemic, mas nagamit yung mga skills, mas nagamit yung mga certificate na yan. Kasi parang hindi ganong nagamit yung mga certificate dahil sa cum laude ka, di ba? Mas nagamit natin yung mga skills natin wherein mas nakasurvive tayo nung pandemic. Kasi, yes po. Mas kailangan natin yun kasi sa totoong buhay naman, di ba? Mas kailangan natin yung mga skills na yan para kahit yun lang yun natapos mo, ready ka na para makahanap ng trabaho. Yun po, Tama ma'am. po, tama. Yes po. So, ang take ko naman dyan, ma'am, di ba, ngayon, usong-uso talaga yung mga factory workers sa ibang bansa.